Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Eh, nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Eh, yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million 2021. Bumaba ng konti, 176 million 2022. Umarangkada na naman noong 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So, in fact, during if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko eh. Bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito eh, bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Ho yun, iba ho yun. I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung... 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact nga, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit
ang liit considering na ang daming investigahan. So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million, dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka-high profile case at that time. May mga case build-up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang eh. Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at that time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga yeah. So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. No? Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution.